firing squad, hindi naman siya yung original na nag-propose ng death penalty para sa korupsyon ngayong eleksyon na to. May isa pa bago sa kanya, itong si Vic Rodriguez na sinasabing death penalty din para sa mga korap. Pero yung nakikita nating pattern na to, tuwing mag-e-eleksyon, naglalatag kasi ng mga ganyang extreme na mga penalty sa mga issue na mukhang nagiging popular sa taong bayan. So for me, yung mga proposal na yan ay nilalatag para lang mapansin ngayong mag-e-election, no? Pero very critical kasi, pag tiningnan yung usapin na yan, multiple issues. Napakaseryoso ba? Multiple issues. One, nag-work ba yung sistema natin? Ano yung likelihood na makukonvict mo talaga yung mga korap at sila talaga yung mafa-firing squad or madi-death penalty? Pangalawa, deterrent ba siya? Ang determinant ng deterrent ay hindi yung kung gaano kalaki yung penalty kahit gawin mo pa yung sisig, yung mga korap. Kung di naman sila nahuhuli, hindi yan titigil. Sisig talaga, no? Sisig. And death penalty, firing squad, gawin na natin useful, pagkaing baboy, diba? Para sayang naman yung katawang lupa nila para may silbi. Prof. Shelo, grabe yung imagination mo. Hindi ko naisip yung sisig na yan, ha? Ibang level yan, ha? Buti na lang, tapos na ako maghapunan. Para may pakinabang yung organic body nila. Pagkain lupa, pataba sa mga halaman, diba? Yun nga, kung hindi na, kahit gaano pa yung penalty, gusto mo tanggalan mo pa ng kuko, diba? Hindi yan magiging deterrent. Mukhang torturer to ng past life pa, Senator. Medyo pansin ko lang, ha? Hindi yan kinakabahan ako. Kung hindi naman nahuhuli yung talagang mga corrupt, diba? So, hindi yan dun sa penalty kung hindi sa likelihood na mahuhuli sila. Meron kaming isang pag-aaral, yung isang thesis advice namin ni Professor Dangat sa College of Law, na nakikita natin na halimbawa, kapag isang politiko ay well-connected at nabibilang sa pamilyang dinastiya, yung likelihood of conviction sa mga issue ng corruption ay napakababa. No? So, tingin ko itong mga to, unang-una, hindi ako naniniwala dyan sa mga proposal nila. Hindi yan mag-work dahil nga sa sistema natin. Kahit na yung Supreme Court natin may pag-aaral na halos 70% nung panahon na meron tayong death penalty, 70%. Yung binabanggit ni Professor Tedte, yung chances na nagkakamali yung Supreme Court, no, sa pagpataw yung ating korte sa pagpataw ng death penalty ay 70%. Kaya kahit yung Supreme Court naglatag ng mas mahabang proseso sa pagre-review ng mga death penalty cases. So for me, itong mga politiko na naglalatag niya, nagpapapansin lang yan para mapansin nyo ngayong eleksyon. Okay. Kaya dapat hindi iboto. Baka naman suicidal lang si Vic Rodriguez. Bakit? Bakit naman? Dahil gusto niyang ma-firing squad. Grabe naman. Grabe. Baka lang naman. Hindi, tsaka ito lang pala, no? Reminder sa mga nagsusulong. Hindi naman legendary yung kanyang pagiging malinis. Ganun ba? Hindi ko siya masyadong kilala eh. Puro corruption kasi yung pinag-uusapan natin ngayon. Kaya feeling niya, gusto niya maging relevant. Ganun ba? Kasi ang pagkakilala ko kay Vic Rodriguez talagang sanggandikit ni Bongbong. Pero nag-away, tumalon doon sa kabila. Parang may something. Kingmaker nga, di ba? Daw. Ito lang, reminder lang sa mga nagsusulong ng death penalty. No? Pakibasa po yung ating mga covenants na nilagdaan. Una po, International Covenant on Civil and Political Rights at saka yung Second Optional Protocol. Dito po yung pag-abolish ng death penalty dahil ang global trend po ay talagang to move away from death penalty. Yes. So medyo basa-basa na ng konti bago po magpanukala ng mga ganyan. Yun lang naman. Mga nagsasuggest nga niyan, mga nagpapapansin lang kasi gustong ma-discuss sa facts first. Ganon, diba? Yeah. Ayan, okay, eto na. Game na. Dito na. Hindi ko nga kilala yung nag-file ng bill na yan eh. Hindi ko rin kilala eh. So, kilala ko na siya ngayon.